So, good day po sa ating lahat. So, itutuloy po natin yung natapos po nating last video na yung load combination. So, ang gagawin po natin ngayon is RC design. So, first thing na gagawin po natin is, ito po, concrete design, then ito po, concrete post analysis command, then find commands, load list, select load keys as 1012, 13232. So, gagawin po natin to. So, punta lang po tayo dito sa design. Yan po. Then, punta po kayo dito sa then, ito po, click po natin tong concrete. Then, dito po, click po natin tong post analysis. Then, pag na-click na po natin, ano po, load list. Define commands tayo. Tapos ito po, load list. So, piliin po natin yung 101 to, select lang po natin yan hanggang 232. Yan po, tapos click po natin to. Then click add. Then close. Then pagkatapos po nun is, ano po, design, tas concrete ulit, tas current code, palitan po natin ng ACI 318-2011. So, ito po naman po yung mga parameters niya. So, select po natin itong CLB, CLS, CLT, FC, FY main, FY sec, max main, min, at saka min sec. So, punta pa tayo dito ulit. Dito lang po tayo sa design, concrete. Then, ito po yung current code. Palitan po natin ng ACI 318-2011. Then, select parameters. As click nyo lang po muna to para pumunta dito sa kabila. Then, select na natin po yung CLB. Ibig sabihin po niya is clear cover for outermost bottom reinforcement. Double click. Then CLS, clear cover for the outermost side reinforcement. Double click ulit. Then CLT, clear cover for the outermost top reinforcement. Double click po natin ulit. Then, susunod po is yung FC. Ito po, compressive strength of concrete. Double click po natin. Then, FY main. Ito po yung yield strength for main reinforcement steel. Double click. Tapos ito naman po for secondary steel. Then, punta po tayo dun sa may max. Ito po, max main. Maximum main reinforcement bar size. As yung isa po is minimum. Then, min sec. Ito po, minimum secondary reinforcement bar. Double click po ulit natin yan. Then, click OK. Pagkatapos po nun, punta po tayo dito sa define parameters. So, ang ating CLB is bali 40 mm. So, palitan po natin to ng 0.04. Add. Ganon din po dito sa CLS. Add. Pati po dito sa CLT. Then, click add. Tapos yung FC po natin is, ang ginamit po natin is 3,000 PSI. So, ito po. 2684.3. Copy ko na lang po. Then, yan. Then, add. Tapos yung FY main po natin is yung bakal. So, grade 40 ang ginamit namin po. So, copy ko na lang po yan. So, same as dito po sa FY sec. Grade 40 rin po. So, palitan po natin to ng oops. Yan. So, add. Then, FY sec. Add ulit natin. So, yung max min po natin na gagamitin is 25. So, ang minimum naman is 16. For stirrups is 10. So, 25. Add. 16.
add, then minsec 10, then click add, then close. So, ito po. Yung CLB po natin, wait. Susunod pa lang gagawin is ito po. At editor, turn off po muna natin yung soft story and irregular check. Bali, lalagyan na po natin ng asterisk. So, punta po tayo dito sa utilities. Command file. Save po muna natin. Then, soft story. Floor diagram. Ito po, double click lang po. Tapos yan. Lagyan lang po muna natin ng asterisk. Then, Ctrl S. Then, close. Then, ang susunod po natin is ito. Identifying field, beams, or columns. So, magde-design mo po tayo ng beam and column. So, yung una po natin gagawin is ito po. So, commands. So, bale, gawin po muna natin is ito po muna. Wala. Oops, nawala siya. So, ulitin ko lang po yung nawala. CLB, CLS, CLP, FC, FY main, AUX. Max main means, yan. 0 point. So, dapat muna is, i-assign po muna natin to. Din ang nilagay. Ayan, modify lang po. CLP, then FC. FC natin is add FY main. FY sec, same lang po sila. And max main 25, 16, and 10. 25, 16, and 10. So, gawin na lang po natin is Control A. Ay, click po muna natin to. CLB, then Control A, click to, then assign to select. Automatic na magtitik po to. Click na lang po natin yung assign. Then, click pa natin yan. Press pa natin yung all A, test. Click pa natin CLS, then assign. Ganun po ulit. Assign. Click pa natin to. Control A, assign. Pa natin to, tapos click pa natin tong screen. Control A, assign. Ganun po lang ulit. Hanggang sa minsec. Then click yes. So, yun yung
po tayo sa may identifying failed beams or columns. So, punta lang po tayo dito sa command. Then, design beam. Ito po. Ito po, design beam. So, design po natin muna yung 1F. Yung mga floating tie beam. Add po natin yan. Then, itong column, bali, dalawa po, di ba? Ito po yung column 1 natin, tapos ito po yung column 2. So, dalawang i-add natin. Add, then close. So, ito po, i-assign po natin, click po natin tong select group or deck. Click po natin yung 1, ay yung B1. Ito po yung floating tie beam natin. Then, click OK. Then, assign. Yan na po. Then, ito naman po, for C1 and C2. Select group. Ito po, C1 and C2. Yan. Oops. Ito po, dapat pala. Kasi sa first floor po pala. So, edit na lang po natin. C2. So, dapat itong isa is C1. So, double check po natin. So, okay na po. Control S po natin. And mag-run analysis po tayo. So, check po natin kung check po natin if may fail, members fail in max reinforcement, make alas if any kung meron po. Then suitable, suitable bar arrangement could not be determined. Kung may nagpakita po na ganito, ilista po muna natin pati itong proper exceed and torsional value. Saka po natin palitan mamaya. So, check po muna natin. Close ko muna to. Then, dito po sa concrete design. So, no stirrups are required for torsion. So, wala pong nakalagay na fail. So, okay po siya. So, pwede po mag-search. Sinay ko lang po mag-search kung pwede. So, search na lang po natin if may fail. Fail. So, 0 matches. So, walang nag-fail. So, try po natin yung suitable. So, wala rin po. So, wala rin suitable. So, no proper naman susunod. So, wala rin po. Then, exceed. So, wala rin nag-exceed. And last is torsion value. Search po natin if meron. So, wala rin po. So, close po natin muna to. So, okay po yung design natin. If may mag-fail man po, palitan lang po natin yung dimension ulit. So, tapos, pag napalitan nyo na po yung dimension, parang babalik po kayo sa may soft story. I-check nyo po ulit kung pasado doon. So, okay na po yung ano natin. Bali, ang gagawin ko muna po is, patayin ko muna po yung dalawang yan. Ay, tatlo pala po. Patayin po muna natin.
So, ito okay na po, di ba? Lagyan ko na po ng asterisk. Then, ide-design pa natin yung second floor naman po. Second floor and landing. Then, punta po ulit dito sa commands. Oops. Dapat i-click po muna natin yung analysis and design. Ito po, click po muna natin tong concrete. Then, palitan na po natin to 2011. Then, commands po ulit. Bale, ilan na po ang kailangan natin? Bale, 4 po na beam for second beam, second floor, ay second beam. Bale, 3 po kasing size yung meron doon sa beam, second floor beam. Bale, 1, 2, tas 4 stringers and landings naman po to. 4 na beam, then 2 column. Add lang po natin dito. 4 na beam, 1, 2, 3, 4, then 2 column. Then close. Ito po, assign po natin sa edit list, select group or deck. So, ito muna pong 2B1. Assign. Then, click pa natin ulit yan, 2B2. Okay, assign. Click pa natin to. Then, select group or deck, 2B3. Assign. Then, 2SL naman po to. Select group. Yan, then okay. Then, assign. Then, ito po. For column naman. So, 2C1. Okay. Assign. Then, 2C2. 2C2. Okay. So, check po natin. So, ito po. So, 2B1, 2B2, 2B3, 2SL, then 2C1 and 2C2. So, okay na po. So, punta palit tayo sa run analysis. Save. Tapos, i-check po natin ulit kung may nag-fail. So, click nyo lang po ulit itong view output file. Then, done. Tapos, proceed po ulit tayo sa may concrete design. Double click po natin. Then, Control F. Search pa natin kung may nag-fail. So, fail. So, walang nag-fail. Then, suitable. So, wala rin po. Then, no proper. So, okay, wala rin. And exceed. So, wala rin. Then, torsion value. So, wala. So, okay na din po yung din-assign natin. So, control. Patayin po natin ulit yun. Dapat tayo sa utilities. Sa command file. Sagyan lang po natin ulit ng asterisk. Dapat tayo sa may concrete. Yan. Then, patayin ko po muna ulit. Ito. Control S ulit. Then, close. And last is, i-design po natin yung roof beam. So, ganun lang po ulit. Ito lang po ulit sa may analysis and design. Concrete. Then, palitan po natin ito ng 2011. Then, command. Bali, 2 beam. So, add 2 beses. Then, click po natin itong design beam. Select group. So, bali 3 pala po. RB1. Okay.
assign, then RB2, okay, assign. So, isa pa para sa RB3, add and close. So, click pa natin yan, tapos select group or deck, RB3, click OK, then assign. So, check pa natin kung na-assign silang tatlo, RB1, RB2, RB3. So, okay na po yan. Punta po ulit tayo dito sa my run analysis. Wait lang po natin to. So, done. Punta po tayo sa utilities, analysis output. Check po natin if may nag-fail. Ito na po yung mga lumalabas. Ito po yung design results. At start views equals to 12.15 kN. Sa VC naman is 95.91. Nandito na po yung mga details. Yan na po. Kasi ito na po yung mga bakal na gagamitin nyo. Binibigay na rin po. Ito po, yung mga yan. So, hanapin na po natin kung merong fail. Control F po natin ulit. Then, fail. So, wala. So, okay naman siya. Then, suitable. Wala rin. Then, no proper. So, wala. And, see? Wala rin. And last is torsion value. So, wala. So, okay na po yung dinesign natin. Close. So, okay naman po lahat ng dinesign natin. Pero pag meron man po isang hindi na pumasa, palit-palitan na po natin yung mga dimension, yung FY po natin, yung FC po natin, yung mga size po ng bakal, yun po papalitan po natin kapag. So, Control S. So, yan lang po. That's all. So, goodbye. Thank you for watching. Thank you.